Dito tayo kay Digong, na? Dito tayo kay Digong at kay Nograles. Ito mga kababayan, sa totoo lang ito po ang nagsabi na hindi lang tulay ang bumagsak. Pati si Digong bumagsak na rin. Survey, hanapin natin sa Davao. Talo si Digong. Talo si Digong. Naku mga kababayan, ako nagsasabi sa inyo kay Nograles. Mag-ano tayo, research tayo para hindi tayo masabihang fake news. Ito na. Hanapin natin. Latest news. Talo si Rodrigo Duterte laban kay Nograles. Meron dito yan Pulso ng Davao. Ito. Pulso ng Davao. Ito na. Pulso ng Davao. News. Digong malapit nang matalo sa Davao, daming umiyak. Ito na Saan ba yun? Latest survey, talo na si Duterte sa Davao. Naku po pa. Ay, Diyos ko pamangkin. Finish na, kawawa naman. Ito na. Pakita ko sa inyo nang hindi ito fake news, hindi tayo nagsisinungaling mga kababayan. Ayan. Mayoral T reference, ano ba to? Mayoralty preference Pulso ng Bayan 2025 election of City of Davao, Davao del Sur Region 11. So, Nograles, Carlo, Independent 43%, Duterte Rudy, HTL 38%, Cubos Bishop 15%, Tan Joselito 2% at kay Julaini Jonathan 2%. Ayan po, klarong-klaro mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Province of China ni Digong, ang Davao City. 43% versus 38%. Bagsak po ang survey ng Lolo Pentanel ninyo. Putang inang yan. 30 years akong namuno sa lugar na yan. Tapos tatalunin lang ako ng isang bata. Ito klaruhin ko lang sa inyo mga kababayan. Yung posisyon ng mga Duterte sa Davao, hiram lang nila yan. Fake news daw ang pinakita ko, tanga. Kung fake news to, andito yung Pulso ng Bayan, survey. Social Pulse Philippines. Hindi ito fake news. Hindi ito fake news. I-search ninyo. Pulso ng Bayan. Davao City Survey. Nograles nangunguna. I-search ninyo. I-search ninyo. Para hindi kayo masabihang tanga. At hindi ko kayo masabihang putang ina ninyo. Inampas na kayo ng katotohanan. Sasabihin nyo pa rin fake news yan. Ayan Pulso ng Bayan Survey. 43% si Nograles, 38% si Digong. Ayan, Pulso ng Bayan Survey. Klarong-klaro. Malinaw pa sa sikat or sa refleksyon ng bunbunan ni Bato na bagsak po at kulilat si Digong nyo. Mayoralty preferences. Pulso ng Bayan 2025 election. 43% si Nograles, 38% si Digong. Ayan Kaya sasabihin, ito bago ko i-continue ito mga kababayan. Yang panunungkulan ng mga Duterte dyan sa Davao, hiram lang nila yan. Ang katotohanan po talaga, ang mga Duterte ay taga parting Visayas po yan. Correct me if I'm wrong, taga Leyte po yan sila, taga Palulite. Palulite ba? Or basta correct me if I'm wrong. Taga Leyte po yan sila. Hindi po talaga sila taga Davao. Ang mga nangunguna po talaga dyan sa Davao, bago pumasok ang mga Duterte, Loyola, Garcia, Nograles. Yang tatlong angkan dyan sa Davao. Loyola, kalaban ng tatay ni Digong. Garcia, kalaban din ni Digong. Nograles, kalaban din ni Digong.
3 angkan ang kanilang kalaban. Taga Maasin Leyte po sila. Hindi pala sila taga taga Maasin Leyte. Hindi po talaga sila. Yan ang katotohanan, hindi sila taga Davao. Hiram lang nila ang posisyon na yan. Hindi nyo ba nakita ang video na kung saan nanumpa si Nograles na makipagsanib puwersa kay Digong at pamilya ang tatay ni Nograles na makipagsanib puwersa at makipagkaibigan kay Digong kasi hindi kaya nila Duterte at Nograles na magkagulo sa Davao. Kasi yan ang pinakamatagal na kalaban ni Digong na hindi niya basta-bastang matalo. Mayor lang ang kayang takbuhan ni Digong sa Davao. Tumaas lang ang power niya nung tumakbo siyang presidente. Pero pag tumakbo siyang congressman, gobernador, hindi mananalo si Duterte dyan sa Davao. Yan ang pinakamalaking kalaban ni Digong, ang Nograles. Pag pumasok si Digong congressman, gobernador, nung hindi pa siya nagpresidente, hindi niya kayang tibagin. Meron akong patunay at video dyan na kung saan, nanumpa ang mga Nograles na makipagkaibigan na sila sa mga Duterte at pinahiram ni Carlo Nograles ang kanyang posisyon bilang congressman kay Pulong. Ngunit nung pinahiram ni Carlo Nograles kay Pulong ang pagiging congressman kasi ginawa siya ni Digong, si Nograles, sa Malacanang, inappoint siya ni Digong. Ang sabi ni Digong, i-appoint kita sa Malacanang, ipahiram mo kay Pulong ang pagiging congressman. Totoo yan. Gusto nyo ipakita ko sa inyong picture at video? Nanumpa si Nograles na makipagkaisa kay Duterte. At nung naging presidente si Duterte, ginawa niya si Nograles na isa sa kanyang gabinete sa Malacanang. Hindi nyo ba alam bago nagtumakbong mayor si Nograles ngayon kung kaano-ano ni Digong? Ano ang role ni Nograles sa Malacanang bago siya tumakbong mayor ngayon at kinalaban si Digong? Inappoint siya ni Digong sa Malacanang. Bitawan niya lang ang pagiging congressman at ipalit si Pulong. Anong totoo? Kaya ngayon, Digong, ibalik mo ang posisyon na hiniram mo na matagal nang pinalpak mo. Yan ang katotohanan. I-search ninyo kung anong trabaho ni Carlo Nograles bago siya ngayon naglaban sila dalawa ni Digong. Mga DDS, masakit na naman to sa damdamin. Hindi nyo alam, mag-research kayo. Carlo Nograles. Para malaman nyo kung anong trabaho niya sa Malacanang. Ito para makita ninyo. Ito. Nograles is the author of landmark legislation such as Green Jobs Act, which is held by International Labor Organization as first of a kind in the world. The Job Street Philippines Act, which provides our countrymen with better access, opportunity for employment, and universal access quality. Honorable Carlo Alexis Nograles, Cabinet Secretary. After spokesperson, naging commissioner ng civil service. Bago si Nograles tumakbong mayor, inappoint ni Digong sa Malacanang, ginawa niya ang isa sa kanyang gabinete yan. Bumaba si Nograles pagka-congressman, pinalit si Pulong. Pero anong nangyari? Carlo Nograles. Ito. Was born September 3, 1976, is a Filipino lawyer and politician who served the chairperson of the Civil Service Commission under by President Rodrigo Roa Duterte. Bago siya nag-mayor. Ngayon, kalaban ni Duterte. Magbasa kayo ng resibo. Tandaan ninyo, pinahiram lang ng mga Nograles ang posisyon dyan ni Pulong pagiging congressman. Kasi never tumakbo si Duterteng congressman at gobernador dyan kasi masakit. Hindi niya kayang magpanalo. Mayor lang talaga siya ang kaya niya. Ngayon ang tanong, mapapasok pa ba? Hiniram lang ng mga Duterte ang posisyon sa Davao. For 30 years, palpak ang kanilang pagmumuno dyan sa Davao. Kaya kailangan bawiin na ng mga unang namuno dyan. Yan ang katotohanan. Ito Carlo Nograles.
Naku, pag ipakita ko sa inyo tong video na to, baka magulat kayo. Ito ang pagbabakuma. Alright, today it was a bittersweet moment for me. To my Civil Service Commission family, allow me to let my heart out for once. Di ba? And express my deepest gratitude and appreciation to everyone as I leave the CSC to embark on another chapter, another journey as a public servant. 2 years may be a short time to achieve all the goals that we have set when we started. But 2 years is long enough to know that each and every one of you from all our offices throughout the country has been. Diba? Dati siyang inappoint ni Digong sa civil service. Spokesperson, tapos civil service, tapos magkalaban sila ngayon ni Digong. Pero dati po talaga siyang congressman. Ang tanong natin. Ito ha. Ito na. Nang makita na dekadang agawan sa politika, public apology sa kauna-unahang pagkakataon ang pamilya Nograles sa pamilya Duterte. Dumalo si Pangulong Duterte sa kaarawan ni Davao City 1st District Representative Carlo Nograles sa Davao City kagabi. Doon sinalubong ni dating House Speaker Prospero Nograles ang Pangulo. I apologize publicly kung sa may heartaches natong duha. Diba? Nagpakumbaba ang mga Nograles para sa mga Duterte. Kasi hindi talaga kaya ng mga Duterte ang Nograles. Loyola, Nograles, Garcia, hindi nila kaya yan. Mga batigan yan. Taga Maasin, Leyte yan sila, mga taga Tacloban yung mga Duterte. Taga Cebu. Hindi talaga sila taga Davao. Nakipagsanib-puwersa lang ang mga Nograles sa mga Duterte kasi ayaw nila ng gulo, ayaw nilang madamay ang mga taong bayan sa Davao. Yun ang katotohanan. Labanan ng mga Nograles at mga Duterte. Hindi ikakaunlad ng Davao yan. Bagkos, nakipag-isa sila para ikakaunlad sa Davao. Pero anong ginawa ng mga Duterte nung binigyan sila ng power ng mga Nograles? Binigay sa mga Duterte ang posisyon for 30 years. Walang nangyari. Kaya baka naman ngayon, Digong, ibalik mo na sa mga Nograles yung hiniram mong posisyon. Yeah? Digong, ibalik mo na sa mga Nograles yung hiniram mong posisyon. Ayun video. Pag-abot sa 2010, atong nidagan si Rudy bilang presidente sa Pilipinas. 2016. From that day forward, inganta mo, I told you that the Nograles family will always support and will be loyal to the Duterte family. Diba? Narinig nyo? Simula nung tumakbo si Duterte noong 2016, sinabi niya sa mga taga Davao ng pamilyang Nograles na loyally support sa mga Duterte. Pero anong ginawa ng mga Duterte? Nagpakumbaba ang mga Nograles. Binigyan ng power si Digong. Pero anong ginawa nila? Wala. Kaya, so, panahon na naman po siguro na humiwalay ang mga Nograles sa pamumuno ni Digong. Hindi na kasi maganda. Kung ako, sa totoo lang mga kababayan, kung puro na lang patayan, kung ako bilang politician ayaw ko ng patayan, meron naman po siguro tayong kalayaan para humiwalay. Diba? Kapit nang lumabas ang baho ng admin. Noon nyo pa pinalabas ang baho ng admin. Naniwala ba ang taong bayan? May napatunayan ba kayo? Sabi mo, malapit nang lumabas ang baho ng admin. Sa tagal ninyong paninira kay Pangulong Bongbong Marcos at sa administrasyon ni Marcos or sa Marcos administration, may napatunayan ba kayo? Umpisahan natin kay Maharlika.
Ipangalawa natin kay Banatbay. Isunod natin kay Glinchong. Isunod natin kay Sas. Isunod natin kay Duterte. Isunod natin kay Sara. May napatunayan ba kayo? Puro kayo sabi, malapit nang lumabas ang baho ng administrasyong Marcos. Kung isa-isahin natin, lahat ng naglabas, may napatunayan. Yung mga kwento ni Maharlika, natutunayan. Yung mga sinabi ni Digong, may ebidensya. Kay Digong pa nga lang mismo, hindi nakapanipaniwala eh. Maniwala pa ako na si Digong hindi na marunong humakbang at sa lapid na ang dila. Mas maniniwala ako. Pero yung sinabi niyong adik si Marcos, magnanakaw si Marcos, ba't hindi niyo ipa-impeach? Gagawa na uman ulit kayo ng AI video na sabihin yung nakaganon, tapos i-play nyo sa Amerika para hindi makasuhan ang naglabas. Ilabas nyo dito sa Pilipinas. Mag-party-party kayo kung saang mga hotel yan, tapos doon nyo i-play. Para pag may nakasuhan, kakanta kung sino ang nasa likod. Ba't doon nyo i-play sa Amerika? Para pag nagkaso, walang makakasuhan kasi sa Amerika nyo nilabas. Hindi naman bobo ang mga ang mga BBM supporter eh. Mga DDS lang ang tanga. Bakit doon nyo i-play sa Amerika at hindi nyo i-play dito sa Pilipinas? Para pag kinasuhan yung naglabas, kakanta siya kung sinong nasa likod. Ba't doon sa Amerika ninyo i-play? At bakit yung mga matatapang ninyong vlogger ngayon, yung isa nasa Japan, yung isa nasa Amerika? Kung talagang tama ang pinaglalaban ninyo. Nakita nyo na. Loyalty ng mga Nograles. And support the president. And go against all his enemies. Personal pang nanumpa sa Pangulo ang nakababatang Nograles bilang miyembro ng PDP Laban. Carlo is accepted into the folds of the PDP. And we are proud that one of the most powerful congressmen si Carlo mula sa bunganga ni Duterte yan. Kasi hindi niya kayang talunin ang mga Nograles pagdating sa congressman, gobernur sa Davao. Mayor lang ang kaya niya. Tumakbong president, nagpakumbaba ang kalaban. So, klarong-klaro. And I, thank you. Goodbye, Duterte. Balik, Nograles. So, yan lang po, mga kababayan. So, ito na. Tapos na tayo dyan sa ating